Magandang araw po mga kalods at welcome back po sa channel natin. So dito po sa likod, may bago po tayong upgrade mga lods. Kung nakikita nyo sa likod, nakabili po tayo ng bagong solar charge controller. So ang napili po natin, ganun pa rin, naka-Samdon po ang charge controller na ginamit natin. Kaya kung meron na tayong power inverter sa Samdon, meron na rin tayong charge controller. So hindi po ibig sabihin po na bumili po tayo ng charge controller na Samdon and brand. Nagkataon po mga lods na maganda po ang klase na napili. Kasi marami pong brand ang pwede mong bilhin. May SRN, Busca, Palmer, o kaya yung mga Snap, Snidey. Pero ang Samdon, dalawa po ang gusto ko sa Samdon. Kaya ito po ang napili natin. So una po, ang rated po sa Samdon na ginagamit natin ngayon dito sa charge controller po ay naka 60 ampere po ang nabili po natin na bago. Tapos, ang kaibahan po sa mga 60 ampere na mga charge controller po, iba po itong nabili natin. So una po, kadalasan po ang ginagamit sa mga 60 ampere na ECC ay nasa 720 watts lang po na solar panel ang kayang gamitin. Pero itong Samdon, ibahin niyo po, ang Samdon na ACC ay kaya pong humawak sa solar panel na 840 watts. Kaya isa yung dahilan, kaya ito po ang binili natin. Pangalawa na gusto ko po dito sa Samdon na ACC natin ay napakamura po mga lods. Compare po doon sa mga Snidey, Busca, Palmer, sa mga One Solar, umabot po ang price sa 7,500 plus po sa 60 ECC. Pero dito po sa Samdon, grabe po, ang price po 4,000 plus lang. So i-compare nyo sa iba, alos po umabot sila sa 7,500 pesos po ang price. Kaya ito pong Samdon natin na charge controller, yun po ang napili natin. So pangatlo ko na pong attempt na bumili po ng charge controller kasi yung una, ang bilis pong naubos. In 3 days pa lang nakita ko sa online, ubos na. Sa pangalawa po, hinintay kong makastock pero dumating may stock pero nagamit ko po ang pira. So sa pangatlong pagkakataon po mga lods, ito naka-ipon tayo at tamang-tama nakita ko na may stock na po doon sa Samdon. Kaya binili ko na po kasi mag-update na po tayo. Kasi kailangan ko nang may madagdag na po tayong charge controller. Kasi kung sakaling magdagdag po tayo ng solar panel, meron na tayong spare. So yung nakalagay dati dito po na Elysium 600 watts, yun po ang spare natin. Kung sakaling magdagdag tayo ng 600 watts na solar panel, pwede. Pero ang next project natin, kailangan natin magdagdag ng battery. Kasi iinit na po ang battery natin mga lods. So yun po. Kaya nagkataon na po na maganda ang rated sa Samdon. Ito po ang napili natin. So, yun po talaga maganda po ang mga Samdon. So, para makita naman nyo po sa solar panel natin sa taas, kung ano ba ang connection na ginagamit po natin dito. So, ipapakita lang natin doon sa rooftop kung ilang solar panel ang ginamit natin sa 60 ampere na ECC charge controller. So dito po mga lods, meron po tayong solar panel. So 8 pieces po ang solar panel natin. 4 na maliit na tig 100 watts at saka 4 rin dito po na 200 watts na solar panel. So dito po sa malaki, medyo may kalakihan na solar panel, bawat isa po dito mga lods ay 200 watts. Nakakonektado po itong 4 na solar panel na series connection. Ito po ginamit natin sa bago nating Samdon na 60 ampere na charge controller. Tapos itong maliit dito na solar panel, bawat isa po dyan mga lods is 100, kaya 400 watts. Nakakonektado po yan sa LG natin na 400 watts. Naka 2 series, 2 parallel po ang gamit natin. So itong 4 na malaki, dyan po nakatapping ang charge controller natin na bago na Samdon na 60 ampere. Tapos, ang bawat IMP po dito sa 200 watts na solar panel ay mayroon pong 10.21 po na IMP. So, ibig sabihin doon, kapag malakas po ang karga po sa Samdon,
aabot po sa 40 ampere ang IMP natin sa charge sa battery. So titingnan natin mga lods kung kaya ba o ganun ba kaganda ang harvest, kung aabot ba siya sa 40 ampere sa pagkakarga ng battery. Tapos dito sa kabila naka 5.5 lang ang IMP. So mga kalodi, ituturo na naman natin to mga lods kung paano ba isisetting ang Samdon na MPPT. So ito po, mas madali lang kasi dalawa lang po ang nakalagay na push button. Isang set at isang mino. Tapos ang pagsisetting po sa Samdon, magkapareho lang po sa power inverter dito po sa kabila natin. So ang power inverter natin, naka 1 kilowatt. Itong Samdon na charge controller natin na pure MPPT, naka 60 ampere po. So yung sinabi natin na halos kalakas po sa 840 watts na solar panel ang magagamit. So paano ba sa isi-setting dito po ang isang Samdon charge controller? So dito po may papakita po ko sa inyo. Ito po mga lods. Summary po ito para mas madali nyo pong masundan kung sakali pong gusto nyo gumamit ang Samdon na MPPT. Ito po ang pagsisetting. Sinasamari ko na lang dito po mga lods para mas madali po yung masundan. So ganun pa rin, kung mayroon kayong power inverter na Samdon, halos magkapareho lang rin ang pagsisetting sa kabila. Itong sa MPPT natin na ACC. So makikita nyo dito po ang summary na inalagay ko. 00 hanggang 009 lang po ang setting sa Samdon natin na ACC. So bago natin yun ipakita dito, tapos ang Samdon na isisi natin mga lods ay naka-off po pala ang mga LCD indicator. So i-push button ko para makita nyo yung light indicator sa LCD. So ayan po mga lods, nakikita nyo. Kung makita nyo, naka 13.8B ang voltahe po natin sa battery. Yung kuhan namin dito ngayon sa panahon, medyo naka LPE po kami ngayon dito, naka low pressure area. Medyo maula po ang panahon. Minsan subisikat, minsan kumikulimlim po ang area namin dito ngayon. Ang gagawin natin, kung paano ba isi-setting ang parameter po dito sa Samdon charge controller natin. So para mas madali nyo pong maintindihan po ang pagsisetting po dito sa charge controller natin, gumawa po ako ng summary na kudigo po dito mga lods. So ipakita ko po sa inyo. So ito po mga lods. So ang setting, ganun pa rin po mga lods. Nakalukit po siya sa 00 hanggang 009 ang pagsisetting po mga lods. So unahin ko na lang dito. So dito sa 001, yun ang setting voltage. So depende po sa inyo kung tayo naka gel type battery po, kaya ang setting ko lang is 13.8. So depende kung mag 14 volts po kayo. Pero kung LiPo4 gamit nyo, so 14.6. Sa atin gel type lang. Dito lang tayo sa 13.8 po ang ginamit ko na setting sa voltage, yung voltage na papasok po sa battery natin. Tapos, yung 001, yun po ang tinatawag natin float voltage. Yan po, makita. Ang float charging natin, nakasit lang po sa 13.8 pa rin. Tapos, ang LVD natin, ang setting natin is 12 volts. Tapos, ang 003, yung tinatawag natin na voltage reconnect. So, 13 volts po. Depende po sa inyo kung ilan po ang reconnect niyo. Tapos dito naman sa high voltage protection, 14 volts lang po ang setting natin para hindi siya mag-exceed. Tapos ito naman ang high voltage recovery. So, ganun pa rin po ang ginamit ko. 13.8 volts. Dito sa 001, ito po ang load mode setting sa load natin sa 12 volts dito sa ilalim. Maya ipakita natin. Tapos itong 007 natin, ito yung setting battery natin. Kung 12 volts po tayo, setting mo lang sa 1. Tapos yung to para sa 24 volts. Kung dito po, isi-setting mo lang. Kung 24 volts gamit mo, number 2. Tapos ito naman ang number 8 sa ID parameter. So ang gamit ko lang is 001 lang muna po mga loads, yung default setting. Tapos, ang 009, naka-lithium battery. So, may setting po sa manual. Makikita nyo dito. Pero tayo, naka-gel type tayo. So, hindi na tayo. 001 na o default na lang ang gagamitin natin. So, pinakita ko muna po ito sa inyo para mas madali nyo masundan. Bago natin ipalapit kay medyo malayo pa kasi tayo. So, ipakita ko muna ang
i-push button natin para umilaw yung LCD indicator. So yan po. So ang LCD indicator natin sa ACC na Samdon, masya-shut off po siya ng 2 minutes. So kung gusto nyo makita o mag-light muli ang LCD, kailangan i-push button mo muli. So medyo may kalayuan pa. Ipapalapit ko na lang po yung camera natin doon, kaya medyo malapit, malayo pa tayo. So ayan po mga lods, malapit na po tayo dito sa Samdon natin na MPPT. So push button tayo dito. So ayan po mga lods. So ipakita ko muna po sa inyo ang manual. Dito sa harapan, ito po ang manual mga lods. O yan po ang manual. O. So makikita mo dito yung PB, yung sa D sunshine, night on sunshine, at saka sa power and voltage. So direct na tayo mga lods para mas madali. Dito na tayo para mas madali po mga lods. So dito po sa taas, kung makikita nyo, ito po ang indicator sa solar panel natin nakalagay. Kapag hindi yan umiilaw po, ibig sabihin, hindi na po nakakarga ang solar. So tapos ito ang battery. So makita mo, dumadaloy po ang takbo sa battery natin mga lods. Tapos dito po sa kiliran, ito po yung sa load 12 volts po mga lods. Kapag i-push button mo itong mode dito, amino, maglalight po siyang pag-anon mga lods. So ibig sabihin, by 12 volts tayo papasok dito sa charge controller. So push button ko para makita nyo mga lods. O yan. So medyo bumukad po ang lighting. Ibig sabihin dyan magamit mo 12 volts. So ang indicator po dito, makikita mo ito sa, makita ko muna sa inyo yung natin, summary. 6, ang 6 po sa load mode setting. So dito po nakabase ang number 6 sa load setting. Kapag i-push button mo ito ulit, so mawawala po, walang 12 volts na papasok sa loob itong isisi natin mga load. So ayan, pakita lang natin muli. Tapos ang load, makikita mo, tumatakbo po kapag naka-on po ang load sa 12 volts. Tapos ang battery, makikita mo rin dito po mga load. So nasa 13.5 po volts ang battery. So, push button muna tayo, recycle natin paikot itong settings natin. So dito kung yung mino, para dito po sa 12 volts, yun lang ang function. Yan, tanggal ang sign sa lighting. Tapos ganyan, papasok ang 12 volts. So, yun lang. Ang setting natin mga lods. So, umpisa natin mag-push button. So, ito ang voltage natin sa battery. Naka-float voltage na tayo, 13.9. So, setting natin. So, ito po ang PB. So, ang PB natin mga lods, umabot siya sa 71 volts kasi apat po na solar panel, naka-series. Konektado po dito. Kasi ang kaya po dito sa charge controller is 15 volts to 80 volts po mga lods ang BMP. Tapos yung input niya sa voltahe aabot sa 120 volts po mga lods. Ayan, kaya nga ganun kataas ang voltahe sa series connection sa apat na solar panel po mga lods. Kayang-kaya. Tapos push button. So makita naman PB, yung photo voltaic sa supply sa voltahe. So set pa natin. So makita mo charge. So ang charge po nasa 26 ampere. So sila, ito po, sasabihin ko muna na naka-LPA po kami dito sa amin, naka-low pressure area, kaya nasa 56 lang. Mga oras, titignan ko oras, mga alas 2:30 po. Pero nung ginamit ko ito na malakas po talaga ang sikat ng araw, aabot po sa 40 po dito. Minsan umabot pa sa 45, 42. Pero ngayon hindi po mahina kasi sabi nga natin, hindi maganda po ang panahon. So makita mo, charging sa current po, dahil makikita A. So set pa natin. So ito naman po ang load. So ang load po, kung gagamit ka ng load sa 12 volts, sa kasiti, makikita mo A, tapos load 12 volts. Kung gagamit ka ng 12 volts po dito. Tapos, ito naman ang battery, nakalagay 100% na po ang battery natin. So kaya umabot tayo sa float voltage. Tapos, itong isa, ito naman po ang PB sa kilowatt hour na nagamit. So, nasa 4 kilowatt na po ang nagamit natin. So, set pa tayo. Tapos, ito naman ang battery type. So, 12 volts tayo, 0.001. Kung 24 volts ka, number 2. 2 ilagay mo dito sa battery type. Pero dahil 12 volts tayo, 1 lang po tayo mga loads. So, next pa. So, ang load type, so yun ang load type. Kasi yung sinabi ko sa number 6 mga loads, pakita ko muna sa inyo. Yung number 6 po,
anim po ang pagpipilian dito mga lods sa load side. So ipapakita ko lang mamaya. So nakalagay lang po ito sa default kasi ang number 6 sa load, pwede mong gawing 3 hours, 4 hours, 15 hours, depende po sa oras naka-sitting po. Pwede mong gamitin dito sa number 6 na sitting. So next tayo, ito naman po ang temperature natin sa dito po sa Samdon. Ang Samdon, kapag umabot daw sa 90 Celsius, masa-shutdown po ang ECC natin. Kaya hintayin natin umabot siya sa 75 Celsius para mag-activate muli po ang charge controller. So sa ngayon, nasa 50 temperature. Tapos po, kung malilinig nyo, may ingay, malakas po ang blower dito. Nasa taas po ang blower. So next natin, so ito naman ang 35 temperature. Para po ito sa 12 volts kung gagamit ka ng 12 volts. So yun ang temperature. Next natin, so nakalagay po ang 60 ampere. Yun po ang rated dito sa ECC natin mga lods. Tapos ito naman ang 001. Yun ang default setting sa voltage. So ngayon, ang gagawin natin, so kung i-push button ko ito, yan, balik na po tayo. So paikot-ikot lang mga lods kung iset mo to, put button mo to. So naka-float voltage na tayo, nasa 13.8 na po talaga ang setting. So tamang-tama, ibig sabihin hindi tayo ma-overcharge kasi protektado. Meron po itong protection. So pakita ko muli sa inyo mga lods. So pinaka-basic, pakita mo yung float charging natin, 13.8 volts yan makita. So paano ba sa setting? So ang gagawin natin, ito lang po mga lods, yung setting. Ilo-long press po ang setting dito mga lods. So long press. O ayan, so pwede ka na mag-umpisa. Tapos, ang long press natin, lagi mong tandaan, naka 12 volt, naka-setting sa voltage po bago ka mag-setting. Hindi po papangsyon ang setting dito kapag hindi nakalagay yung voltage, setting sa voltage po mga lods. Dapat nakalagay voltage battery dito bago ka mag-setting. Kasi kung hindi nakalagay yung battery na indicator dito, hindi po siya ganito, hindi magbe-blink. So, paano sa setting natin? So, ang nakalagay 0, 0. Ibig sabihin yan mga lods, ang voltage na papasok po sa battery. So, i-push button mo ang set dito mga lods. So, yan po ang setting natin. 13.8 volts po ang setting natin. Kung push button ka dito, bababa po siya. Tapos dito yung pataas. Yan. Oh. So, ang setting natin, 13.8 lang tayo mga lods. Pag na-setting mo na ito, long press ka muli sa set mga lods. O yan. So, 001. So, push button ka sa menu para mag-counting tayo sa pinaka, dito na, 1. So, push button natin ito para sa 1. O, 1. Pag 1 po mga lods, push button ka sa set. So, nakalagay 13.8. Yun po ang float voltage natin mga lods. Yan, makita? 001. Yan, nakalagay. Tapos, kung gusto mong baguhin, yan, pababa. At dito naman, pataas. 13.8. Tama ba? O yan. Tapos, long press ka sa set para makabalik tayo doon. So, long press. O yan. So, push button tayo sa menu para sa number 2 na tayo. Tapos na tayo sa 1 na float charging. Number 2, push button ka sa menu. Yan, number 2. So, ang number 2, push button ka sa set. So, ang set natin sa number 2, yan po ang nandito. Pagkitaan mo, number 2, LVD. Yung load, natin, low voltage disconnect sa voltahe po mga load. Nakasit pa 12 volts. So, nakasit na po siya dito mga loads para konting bilis. Kung gusto mong babaguhin, pwede mo siyang babaan o pwede mong taasan dito mga loads ang 12 volts sa low voltage disconnect. So, ang gamit lang natin is 12 volts lang mga loads. So, yan. Yan ang sa number 2. So, number 3 tayo. Long press ba na tayo para number 3 tayo? Long press. Okay. So, push button ka sa menu para number 3 tayo. Number 3. O yan, number 3. So, ang number 3 dito mga lods ay sa voltage reconnect. So, push button ka sa set mga lods. So, 13 volts. 13 volts lang po mga lods ang reconnect natin. So, pwede mong babaan dito o pwede mong taasan dito mga lods. Tapos, long press mo ang set para mabalik po tayo dito sa number 4 na tayo. Long press. O yan. So, number 4 na tayo. Number 4. Tapos, set mo. So, ang number 4 natin mga lods ay
nakalagay high voltage protection. So dapat 14 volts pinaka-maximum na hindi siya aabot dyan. Mag-a-alarm pa po siya. Hindi po siya aabot. Dapat dyan na sa, para hindi tayo ma-overcharge mga lods. O yan, 14. So, long press para sa, wala tayo, number 5. So, long press ko muna. Long press. Yan, push button, number 5. O yun, ang number 5 natin, nakalagay, high voltage recovery. So, setting ko, 13.8 lang mga lods. So, set natin, ayan, nakalagay, 13.8. So, pwede mong baguhin, tirik, pababa, at dito naman pataas. Tapos, long press, ganun lang, paulit-ulit ang mga lods, long press. Ayan, so, number 6 na tayo. O yan, number 6, push button ka dito mga lods. So, ang number 6, naka-default po ang setting natin. Number 6, yan po, pakita, naka-number 6. So, pakita ko po sa manual, ang number 6, may 6 po na pagpipilian sa number 6 mga lods. So, long press na tayo mga lods. Long press. So, next 7. So, ang 7, set natin dito. So, yung number 1, para sa 12 volts, pag iset mo siya dito, number 2, sa 24 volts yan. So, pabalik-balik lang mga lods. O, 1. So, long press tayo. 1 lang tayo kasi 12 volts gamit natin. Long press. Tapos, number 8 na tayo. Number 8. O, number 8. So, ang number 8 po, mga lods, ay yung nakalagay, number 8 is ID. Parameter setting. So, naka-default lang ako kasi hindi ko pa alam itong ID at nasaan itong ID. So, push button, default po itong nakalagay. So, 01 lang po ang gamit ko. So, long press tayo, mga lods. Yan. So, number 9. So, tayo mga lods, 00 lang tayo kasi na-detect dito sa Samdon na gel type ang gamit. Siguro kung gel, kung naka-LiPo4 gamit mo, lalabas po ang 009 sa lithium battery. Kasi maraming pagpipilian po ang lithium battery dito po sa manual. Ito para sa 009. Kung gusto mong palitan ang setting sa lithium ion battery o LiPo4. So, ayan, madali lang po mga lods. Page 11 yung sa battery sa mga lithium ion na battery. So, ngayon mga lods, pakita ko muna sa inyo yung 12 volts. So, medyo i-atras ko itong camera natin mga lods. Ayan, ayan, makita natin. Ayan. Yung paglalagay po sa terminal, baba kong camera. Para makita po mga lods, bubuksan mo ito, dalawang screw nandito para paglalagay sa terminal. So, para makita sa mga kalods natin, napaka-basic lang ito mga lods. Kung sakaling bubuksan o bibili po kayo ng ganitong klase, so ang masabi ko po mga lods, maganda po, malakas po magkarga ang Samdon na ang ICC natin. So halos kapantay lang niya si Ilijoy. So tatanggalin ko pa isa ka-screw para makita mga lods kung paglalagay dito sa terminal. Madinig nyo dyan, medyo may kalakasan po ang blower. Mga lods, para siyang umaandar na 1/2 horsepower na aircon po mga lods na bago. O yan, makikita na ba? So ayan po mga lods, kung makikita mo may 6. So yung standard na tapping, ganun pa rin. Dito sa baba, ang para sa solar panel po ito. Ang gamit ko na wire, number 12 lang, kayang-kaya kasi nakasiris po sa 4. Number 12, speaker wire po, wire ang gamit ko dyan. Ito naman, mechanical wire na gamit ko dito. Number 8 lang po mga lods. Yung bakante na dalawa dito, yun po sa 12 volts. So para makita nyo yung 12 volts sa function, gagamit tayo ng 12 volts na bulb. Ito yung 12 volts. So kung sakaling gusto nyo gumamit ng 12 volts, ito pwede mong gamitin. Saka ang 12 volts, nakakonektado yan sa low voltage and high voltage po dito na supply. So, kita natin. Diyan po, makita mo, up ko muna. So, ang indicator sa mode natin sa Mino, hindi po nakaganon ang bulb. So, ibig sabihin, wala pong 12 volts na papasok sa loob. So, ilalagay ko muna itong supply na 12 volts po na LED bulb po ito. So, para makita mga lods, isaksak natin siya dito. Positive, negative. Ayan. So, nasaksak ko na siya. Yan, nasaksak na natin. So, i-post button natin yung para sa ilaw para makita sa mga kalods natin. So, medyo ibaba ko pa gamay. Ibaba pa natin kunti. Yan. So, post button ko dito mga lods. O yan, umilaw. So, napakalakas. 5 watts lang, pero napakalakas.
Kasi naka-indicate, naka-ganon ang light. Pag i-mode mo ito, mino mo ito muli, yan, naka-off mga lods. O, yan. So, isa pa. Ayan, ang ilaw, tapos off natin. O, yan. Ang blower mga lod, nasa taas po. Ang blower dito, napakalakas ang blower po mga lod. Nandito sa taas. O, yan. So, pinakita ko lang na ang paglalagay po sa wire. Tatanggalin mo yung takip dito mga lods para masaksak mo, para pag-screw. So, number 12, ang para sa solar panel. Number 8 po, para dito sa output natin, patungo sa battery. So mga kalods, kung may gusto po kayong itanong o may nalilito po kayo doon sa setting. Pero yung setting, madali lang. So bago po tayo magpaalam mga lods, may paalala muna ako. So dalawa lang po ang palagi po kung nakikita na problema dito. Number 1, yung kasi may problem po dito sa likod. Yung ibig ko sabihin yung... So ito po, ipakita ko muna sa inyo. Ang warning code po mga lods. So ang warning code, ganun pa rin sa power inverter, may warning code. Dalawa lang po ang palagi kong nakikita. Pero no problem mga lods. Kadalasan kapag mababa po ang voltahe ng battery natin, lalabas po ang E14 po dito. Makikita ba? Kasi hindi makita dito. Blurred. Ang ibig sabihin po sa E14, please turn off the electrical load since the battery and restart the machine. So, walang problema kapag nakalagay po ang E14 tapos nagkakarga po ang battery, mawawala lang mga lods. Pwede rin i-shutdown mo sa baba ang breaker dito kung gusto mo. Pero no problem, nagkakarga po kahit nakalagay yung code. Mawawala yung E14 code kasi pag nakakarga na po ang battery. Dalawa lang ang na-encounter ko. Yung isa, yung E19. Ang ibig sabihin sa E19 mga lods, kailangan mong i-resetting muli kasi medyo may hindi tama. Pero madali lang naman kung makuha mo kasi dito sa manual may guide po sa likod. Itong guide po kung paano siya ilalagay kung naka-lithium battery po gamit mo. Yan. So kahit naka-default po, nagpapangsyon naman po ang mabuti at nakakarga ang ECC natin. Tapos makikita mo may reflection po, makikita 13.5 mga lods. Kung hindi, nasa-shut off po sa pagdating sa 2 minutes yung LCD display po mga lods. Pero makikita mo dito, makita ba 13.5 kahit. Pero kung gusto mong makita ang LCD indicator light, mag-push button kahit sa dalawa. So sabihin natin dito mo isa push button. O yan. Tapos makita mo agad yung 69.3 yung sa PV supply natin na 4 na solar panel na gamit natin. Tapos ang charge na gamit pa rin natin dito nasa 23 lang mga lods. So hindi maganda ang sikat ng araw. Pero mag-update po ako dito, pakita ko sa inyo mga lods na aabot po sa 40 talaga ang karga dito sa Samdon. Kaya yun ang gusto ko na nakita ko sa Samdon na malakas pong magkarga, mura, at saka mataas po ang power na magamit sa solar panel. So mga lods, kung may gusto po kayong itanong, paki-comment po sa baba mga lods kung may gusto kayong itanong dito po sa bago natin Samdon 60 ampere pure MPPT. So sa mga kalods natin, bago po tayo magpaalam, meron na naman pong magpapa-shoutout po sa channel natin. So umpisa natin, i-shoutout si Junji Cabanilla, si Francis Quijano from Magtutan, La Union, at saka si Gypty Tibiala from Pasay City. Ito pa si Risty Mendez. Shoutout pa natin si Eugene Bayas at saka si Arnel Villa Flores. Saka shoutout pa natin si Ariel Labasan, si Mark Rakab, at saka ang huli natin si Zico Guapo from Aboyod, Block 57, Lot 12. Saka shoutout ko na rin po itong mga joint sponsor natin mga lods. Si Benji De La Torre Lods. Thank you sa joint sponsor. At saka si Ronald Buhay Grab Driver. Si Vlog Hub. Si Rocky Dana. Si Rodel Daguhoy. At saka si Jonathan Castillo. So meron pa dito mga lods si Don Camote, si Roy Unggutan, si Rafaelito Bayato, si Dario Daling, at saka muli natin si Lorenzo Guevara. So sa mga kalods natin, huwag niyong kalimutan po i-like,
i-share, at saka po mag-subscribe po dito sa channel natin para palagi po kayo mag-update po sa ano po ang mga bagong video natin. Saka maraming salamat po mga Lods sa palagi nyong panonood po dito sa channel natin.